Narito na talaga ang bagong trailer ng Monarch. Ang trailer para sa Season 2 ay sa wakas ay inilabas na. Siyempre, nakuha natin ang unang teaser, ilang buwan na ang nakalipas at maganda naman yon. Kaunti lang ang nakita natin sa ilang mga halimaw doon. Kaya umaasa talaga ako na ipapakita ng trailer na ito. Alam mo yon, yung ilang mga sikreto na hindi natin masyadong naintindihan mula sa unang teaser? Yung halimaw na may galamay ng pusit, Kraken ba yon o Nakika? Pwede siyang maging kahit ano. Lalabas ba si Godzilla dito? Narinig natin ang ungol niya sa teaser, pero pwede iyong mga hulugan ng kahit ano. Ano kaya itsura ng Skull Island sa Season 2 na sa 2017? Ang unang season ay noong 2015. Pumasok sila sa Axis Mundi na iba ang takbo ng oras. At paglabas nila, 2017 na. Kaya ang season na ito ay nagaganap sa 2017 sa Skull Island, kaya umaasa talaga akong makikita natin ng marami ang Skull Island. Sa ngayon, parang nasayang ang Monsterverse, na siguro ay may saysay dahil meron tayong Hollow Earth. Pero tama na, huwag na nating sayangin ang oras. Sana talaga ipakita nila ang maraming halimaw. Sige, 3, 2, 1. Panoorin natin ang trailer. Ayan si Lisho, siya ang Axis Monday. Naipit siya dyan, kung naaalala mo sa dulo. Skull Island, nandito na tayo. Ayan siya. Si Big Harry yan, pare Jacob. At hindi si Godzilla yan. Mas malaki pa ito. Ay, sandali. Yan ay... Ano yon? Bagong halimaw ba yan? Mukha siyang kakaibang bersyon ng Godzilla. Ayan na sila. Team, Nagkamali tayo. nagpapalabas ba siya ng single monsters? Skull Island, may bagong banta. Kita mo, ayan yung mga baby pusit na mukhang crustacean. Kita mo, yun na nga siguro yun. Ang daming nangyayari. Kita mo, doon magsisimula yun. Kasi, kung naaalala mo, sa dulo ng unang season, papalapit na si Kong sa Apex Face, kaya doon magsisimula ang Season 2. Oh. Sige, siguro yun yung parang tentacle, yung parang pusit. Huwag mo akong iwan, pati yun. Sige, lalabas na ito sa Pebrero 27, kaya hindi na rin ganun katagal. Ilang linggo na lang, talaga, 1 buwan at kaunti pa. Kailangan kong sabihin na sobrang dami nang nangyari sa trailer, mahirap iproseso. May ilang bagay lang akong gustong balikan, tulad ng mga klasikong guhit sa kuweba. Parang naging staple na talaga ng Monsterverse yon sa puntong ito, na parang tumutulong magpakilala sa mga halimaw at ipinapakita na talagang sinauna sila, na talagang gusto ko kasi ginagamit nila yon. Sa seryeng ito, gusto kong balikan ulit yung Godzilla na yon. Diyos ko, grabe talaga. Isa yata yan sa mga paborito kong kuha kay Godzilla. Ganito mismo dapat kinukunan si Godzilla para sa akin. Galing to sa perspektibo ng tao, kaya ganito siya nakakatakot, malaki at nakakakilabot. Tingnan mo, ang computer-generated imagery dito, sobrang level up kumpara sa Season 1. Mukhang totoong Godzilla talaga. Paano kaya nila nagawa? Paano nila nakuha si Godzilla dito? Patingin nga ulit sa halimaw na, yun, kasi kamukha talaga ni Godzilla, di ba? Hindi ba parang kakaibang ulo ni Godzilla yan? 2 pa ang pupil niya. Di ko alam ibig sabihin nun. Nangyayari ba yon sa dagat? Tingnan pa natin. Sa tingin ko halimaw na pusit yan na may galamay. Kasi mula rito, parang may ilong ng reptilya ang harapan niya. Kaya ito ay medyo kakaibang desisyon sa paglikha. Parang ulo lang ng Godzilla na may nakakabit na galamay. Kakaiba talaga. Buti na lang at hindi ito pugita na kinatatakutan ko. Sana hindi lang ito pusit, kaya masaya ako. Siya ba si Nakika? Parang niredesign ba si Nakika? Kasi ulo lang din at mga galamay ang meron siya. At yun na talaga ang disenyo. Pwede bang ito na ang live action version ni Nakika? Sa tingin ko, matutuwa ang marami kasi nakakagulat na marami pala siyang tagahanga doon. Ibig kong sabihin, marami talaga akong kailangang himayin, tulad ng, ano yon? Yung halimaw na pusit ba na yon ang lumalabas mula sa Axis? Mundi ba yon? Ganun ba yon? Si Lisho ba ang nagpalaya doon? Kung oo, aba, napakakulit naman ng taong to. Pero syempre, alam mo na, magkakaroon tayo ng mas malalim na pagtalakay tungkol dito.
Pero una, tingnan muna natin kung ano ang masasabi ni Jacob tungkol dito sa kanyang reaksyon. Nasaan ka na, Jacob? Nasaan ka na? Kamusta kayong lahat? Si Jacob ito. Ayan ka na pala. Ngayon, ibabahagi ko ang reaction ko sa Season 2 trailer ng Monarch Legacy of Monsters. Simulan na natin, ayan siya, Kurt Russell. Sige, gusto ko talaga na nagbago ang setting. Ang astig ng itsura. May nangyayari. Totoo, kakaiba talaga ang Skull Island, di ba? Oh, Kong. Sige, Hindi si Godzilla yon. Godzilla, ayan siya. Sino yon? Sana naman isang astig na halimaw yan. Binuksan niya ang pulsuhan. Sige, sige. Sa ibang mundo. Nagkamali kami. Sige, may astig na lalaking paparating. Ano yon? Anong susunod? Mga kahihinatnan? Kahihinatnan, ano yon? Oh! Sila ba sina T at Matt? Sige, sige. Gusto ko ang nakikita ko. Mapapanood na simula Pebrero 27, sige. Sa nakikita ko sa trailer ng Season 2, ewan ko, mukhang mas kapanapanabik na agad kaysa sa Season 1. Siguro binibigyan nila kami ng mga tagahanga ng halimaw ng gusto namin. Mas maraming halimaw. Sana hindi nila na-spoil ang magagandang bagay sa trailer na to at may mga sikreto pa ring natitira. Marami pa kaming ilalabas na content tungkol sa trailer na to ngayong linggo at sa susunod. Kaya ipapasa ko na ulit kay Al. Ayan na, ganda. Tapos na reaksyon namin. Gagawa na ako ng breakdown kasi marami tayong pag-uusapan. Mas level up pa ito kaysa Season 1. Sa palagay ko, marami silang natutunan dati. Mas kaunti na rin ang team drama na dating ayaw ng tao. Kaya mas nakafocus na sila. Tungkol ito sa mga halimaw at monarch. Kaya mataas ang expectations ko. Mukhang maganda talaga ang palabas. Pero bakit may love triangle pa? Ako si Alistair at yung lalaking kanina ay si Jacob. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification. Ako na ang mayor ng Dangerville ngayon, si Alistair. Kita-kits ulit mga residente sa susunod.